Okay mga boss, samahan niyo ako mag-static ng prawn shack. Tsaka syempre sa mga magtatanong din, ito nandito na to. Tapusin niyo tong video na to mga boss. Syempre para malaman niyo din kung paano mag-static ng prawn shack. So unahin natin dito mga boss. Ito pala yung prawn shack na in-order ko sa online. Syempre naghanap tayo ng legit. At tsaka sa mga magtatanong nga pala dyan kung anong prawn shack. Prawn shack to pang wave mga boss. As in pang wave talaga siya. Ito yung gagawin natin sa intro natin kung paano mag-static nung harap or static ng prawn shack mga boss. Ayan, pinaplay ko pa dyan mga boss. Tinan nyo mga boss, kabago-bago na ito, ginalaw agad natin. Siyempre, sure ako sa gagawin ko, di naman ito masasira. Tsaka mga boss, assembly na nga pala siya yung in-order ko siya. Ito is, nag-grinder ako dito ng bushing. Ito nga pala mga boss, huwag nyo gagayahin to kung wala kayong experience sa pag-grinder. Malito kasi wala akong protective base. Ako kasi sanay na ako sa katagalan ko. Dito nga pala mga boss, binubuksan ko na to gamit yung Allen wrench. Iikot-ikot ko lang yan dyan sa taas para lumabas yung spring niya at yung oil sa loob. Tatanggalin ko kasi yung mga boss para, siyempre, gagawin nga natin static. Binuhos ko na yung ibang oil, tinanggal ko na rin yung spring. Ayan, makikita nyo mga boss, tinanggal ko na at binuhos ko na yung ibang spring. Ayan mga boss, inano-ano ko na. Basta inano-ano ko na. Para syempre lumabas yung ibang oil niya. Kasi may nilalabas sa onting hangin yan eh kapag piniplay mo mga boss. Ito mga boss, tatanggalin ko na yung bolt dun sa baba. Ayan. Ang ginawa ko dyan, pinasok ko yung spring sa loob at tinikot ko lang to gamit yung allen. Para hindi siya sumabay yung ikot sa loob. So ito mga boss, tatanggalin ko na yung telescopic sa loob. Dito nyo na yung malalaman yun kung bakit ako nag-bushing mga boss. So ito pa nga pala, ayan o. Ayan lang mga laman niya mga boss. Spring lang yan. Tsaka ito mga boss, ayan. Dito nyo malalaman kung bakit ako nag-grinder ng bushing mga boss. Ito. Hinulma ko lang dyan. May lawit lang na konti para malak natin sa baba. Ayun lang yung mga boss. At pag nilak mo siya, para wala na yung play niya. Diretso na tayo mga boss. Ayan, nilagay ko na nga pala dito mga boss yung bushing. Ipinasok ko yung spring dito para ma-shoot pa sa doon sa loob kasi ayaw nga sumut. Okay mga boss. So nilagay na natin yung telescopic dito. Ayan. Kita nyo mga boss, lumiit diba? At lalagay natin yung bolt, lalagay natin yung spring at saka yung bolt. Ayan. Syempre, ganun pa rin yung paglagay natin. Lalagay mo yung spring at pupush mo siya pa ilalim at ikat mo yung bolt mga boss. Ayan, ayan, 'di ba? Katulad yung ginagawa ko, ay tinanggal ko ni spring ganyan na siya kaliit. Tingnan niyo mga boss, ayan. Wala nang play yan mga boss, kahit ilay-ilayan mo yan, wala nang play yan. Ganun lang yun mag-static mga boss, tsaka ilalagay na natin dito. Ito nga pala mga boss, pinaglapit ko tong dalawa, ayan. Makikita niyo 'di ba pantay? Ito mga boss, hindi niyo kailangan mag-grinder ah. May nabibili sa labas sa mga bushing na pwedeng ilagay doon sa dito sa telescope. Kaya di nyo kailangan mag-DIY mga boss. Kaya ko to ginawa mga boss kasi i-road test ko to. Sabi nila mahirap na mag-static. Kita nyo mga may boss, tipos tayo at saka may side stand tayo na pang lower. Mauna ko lang tong ilagay yung prawn shack kasi sabi nila mahirap to mag-static, baka daw magsisi ako. So simulan natin to mga boss. Ito pala yung tropa ko. Kasama natin maglagay ng prawn shack. Dito mga boss, tanggalan namin yung gulong at tinatanggalan namin tong front fender. Okay mga boss. Dito mga boss, nagka-problema kami kasi yung bolt ng caliper is bumilog. Pa-star kasi siya eh. Yung alam nyo alin mga boss. Tapos pa-star siya. Ayun yung nangyari. So, napilit namin siya. Ang tigas kasi. So, bumilog siya. Ayan, nagka-problema kami. So, iniisip namin dyan na grinderin namin, weldingin namin. Pero madami pang paraan. Okay, mga boss. Tinatry pala namin. Mga boss, tumalon na tayo dito. Nalagay pala namin kasi natanggal naman namin gamit vice grip. Ang problema naman namin dito is yung hub and mile. Hindi siya fit or hindi siya kasya doon kasi nga nagbago na tayo ng prawn shack. Ibang version na kasi ito ginawa namin dito is bibili kami ng hub and mile. Hanap kami ng mga shop. Kita niyo dito mga boss, umaga pa to, 'di ba? Tapos dito inabot na kami ng gabi kasi nga sa dami ng shop wala talagang hub and mile. Walang hub and mile na kasya doon sa hinahanap namin. So dumating kami dito gabi, nalagay na namin, in-skip ko na lahat. Ito na yung resulta mga boss. Ayan. Mataas pa yan mga boss. Ang kinontent ko lang ngayon is yung prawn shack. Ayan mga boss. Wala pang tipos yan, ilalagay ko pa lang kasi nga tatry ko pa lang tong static kung babagay dito sa lugar namin. Kasi malubak dito talaga mga boss. Kaya kung okay to, hindi mag-static tayo, hindi na tayo maghahanap ng ibang tipos na pwedeng may play pa mga boss. Ayan mga magtatanggal boss. Nga pala tayo mga boss ng front fender. Syempre para straight bike ang datingan mga boss. Ayan, ni-road test na nga ng tropa natin. Tinesting niya na rin kasi ito yung tropa natin naka-stance mga boss. Ayan. Abangan nyo mga boss kung ano ilalagay natin. XRM ba o wave T-post. Kung mag-static ba tayo o mag-functional. Kaya mga boss, like and follow kayo para updated kayo sa mga ipopost kong video. Hanggang dito na lang mga boss. Ride safe.